Good morning po. Good morning, Brother Dave. Praise God. Pakishare niyo po yung video. Good morning, Sister Jessica. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Good morning, Sister Betty, Brother Lem. Good morning, Pastora Nalisa. Good morning, Jo. Sa umagang ito ay narito po tayo sa Insight, Preaching the Word of God as it is, na ang layunin po ay mabasa natin ang buong Biblia, mapag-aralan ang mga bagay na sinasabi ng Diyos at maisabuhay ito upang sa ganon ang ating buhay maging kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Ito po isang programa ng Doro Faith Church Pandi at dalangin natin na maabot ang marami pa sa ating mga kapatid. Sige po, tayo ay mag-umpisa. Purihin natin ang Diyos at tayo ay mag-umpisa munang umawit sa Kanya. Kita natin ang Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti at ang Kanyang kabanalan, pag ating nakikita, ay nagtuturo sa atin na tayo ay ganun din, maging mabuti sa Kanyang harapan. We should be holy because our God is holy. Good morning, Pastor Wilma. Good morning, Sister Imelda. Hallelujah. Uwitan natin ng Diyos. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. O ilab, Panginoon. Totoo po na the reason we live o kaya lamang tayo nabubuhay sa ngayon na tayo mga tumanggap sa Panginoon at pinalaya sa kasalanan
na hindi tayo ang gumawa ng kabutihan para tayo maligtas. Ito'y dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil doon, binigyan tayo ng Diyos ng dahilan kung paano tayo nabubuhay at kung bakit tayo nabubuhay. Ang tanging dahilan ay para sambahin ang Panginoon. The only reason we live is to worship God. Good morning, Sister Jasmine. Purihin ang Panginoon. Tayo ay manalangin. Ama, dakilang Diyos, purihin ka. Salamat sa kabutihan mo. Sa iyong biyaya, sa iyong mapagpalang kamay, sa pag-iingat sa lahat ng bagay. Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng desire na wala nang nasain, kundi ang paglingkuran ka at sambahin ka. Na kung saan mawalan ng pwesto sa aming puso ang pagdududa, ang panghihina, at ang mga bagay na ibinibigay ng kaaway para kami tuluyang bumagsak. In Jesus' mighty name, tinataboy namin ang lahat ng gawa ng kaaway at iwan mo po sa amin ang tanging desire na nasain ka, purihin ka, at maparangal ka. Maraming po salamat. Maunawaan ang buong katawan mo o ng iyong iglesia na kailangan namin gawin ang mga bagay nito sa ikararangal mo. Purihin ka, maraming po salamat. Turuan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo'y dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At kung kayo may mga Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Good Morning Pastora RC, classmate. Buksan po natin sa Roma, chapter 4, at babasahin ko mula 1 hanggang 25. Gaya ng ating pong layunin ay upang mabasa ang buong kasulatan ng tuloy-tuloy. Verse 1, chapter 4 of Romans. Bilang halimbawa kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, isipin ninyo si Abraham na ama ng mga Hudyo sa laman. Kung ituring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, sana'y may maipagmamalaki siya, pero wala siyang maipagmamalaki sa Diyos. Dahil sinasabi sa kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito itinuring siyang matuwid ng Diyos. Good morning, Sister Bernadette. Ang ibinigay sa isang taong nagtatrabaho ay hindi kaloob kundi bayad. Pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Ito ang ibig sabihin ni Haring David nang banggitin niya ang pagiging mapalad ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos, hindi dahil sa kanilang mabubuting gawa. Ang sinabi niya, mapalad ang taong pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanyang kasalanan. Mapalad ang tao kapag hindi na ibinilang ng Diyos laban sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Verse 9, ang mga sinabing ito ni Haring David ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati rin sa mga hindi Hudyo. Alam natin ito dahil binanggit na namin na itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan ba siya itinuring na matuwid? Hindi ba't noong hindi pa siya tuli? Tinuli siya bilang tanda na itinuring na siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya si Abraham ay naging ama at ng lahat ng mga mananampalatayang hindi tuli.
At dahil nga sa kanilang pananampalataya, itinuring silang matuwid ng Diyos. Siya rin ang ama ng mga Hudyong tuli. Hindi sila tuli sa laman, kundi dahil sumasampalataya rin sila tulad ng ating ninuno si Abraham noong hindi pa siya tuli. Good morning, Sister Bernice. Good morning, Sister Roxanne. Verse 13. Pinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang mundo. Ang pangako ito ay ibinigay ng Diyos kay Abraham, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil itinuring siya ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kung ang mga nasasakop lamang ng kautusan ang magiging tagapagmana, walang kabuluhan ang pananampalataya. At ganoon din naman ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ang siyang naging dahilan kung bakit may parusa mula sa Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham. Hindi lamang ng mga Hudyo na sakop ng kautusan, kundi maging ng mga hindi Hudyo na sumasampalataya rin tulad ni Abraham na ama nating lahat. 17, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kaya sa paningin ng Diyos, si Abraham ang ating ama at ang Diyos na pinaniniwalaan ni Abraham ang siya ring Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na wala pa. 18. Kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya nga ng sinasabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Mag-iisang daang taong gulang na siya noon, alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Ganoon pa man, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga, tinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para rin sa atin. Tayo rin ay tinuturing ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo maituring na matuwid. Purihin ng Panginoon. Tayo po ngayon ay mag-aaral patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kung paano tayo itinuring na matuwid ng Panginoon sa kabila na tayo'y naging makasalanan at hindi dahil sa tayo'y patuloy na nagkakasala. Ito mga kapatid ay madalas na mapagkamalian ng marami kung kaya nananatili ang maraming tao sa kalagayan na hindi nagbabago ng kanilang buhay, kundi ipinalagay na lamang sa kanilang mga sarili na sila'y mananampalataya ng Panginoon at sila'y naligtas na sa pamagitan nito. Tama naman po na tayo iniligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus at hindi dahil sa pagsunod natin sa kautusan. Pero hindi dahil sa sinabi ng Panginoon na sa pananampalataya lamang ay wala nang bisa sa atin ang kautusan. Ang bisa po ng kautusan o ng mga batas ng Diyos, good morning, Brother Ariel, ay hindi nagbabago. Ang bisa ng kanyang utos ay umiiral magpahanggang ngayon. Ang batas ay binigay ng Old Testament para mapatunayan sa isang tao
kung siya nga ay makasalanan o nagkakasala dahil ito ang sumasalamin sa tao para makita kung siya ay nakagawa nga ng kasalanan. Pero hanggang ngayon ng New Testament, umiiral pa rin ang mga batas ng Diyos na yan. Hindi ibig sabihin na nadaig ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ang kautusan ay wala na itong bisa o hindi na ito umiiral. Mga kapatid, hanggang ngayon ay ganoon pa rin. Kung paanong bawal magnakaw noon, ay bawal pa rin yon. Kung paanong bawal lumapastangan sa magulang noon, bawal pa rin yon. Paanong bawal pumatay noon, ay bawal pa rin naman ngayon. Na hindi ibig sabihin na dahil nanampalataya ka, ay pwede ka nang gumawa ng lahat ng bagay nito, exempted ka na sa paggawa ng kasalanan. Ganito po ang tinutukoy ng Panginoon tungkol sa bagay na ito. Tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa ating mga gawa. Ang ibig sabihin po nun ay dahil tayo'y galing sa pagiging masama na hindi natin pinalitan ang kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti, ay yun lang po ang tinitingnan. Yung dati nating mga maling ginagawa na nung time na tayo nagsabing tayo sumasampalataya ng totoo sa ating Panginoong Hesus, lahat ng ating mga nagawang mali ay natakpan ng kanyang biyaya. Kaya tayo naliligtas. Hindi ibig sabihin na binigyan tayo ng laya ng Diyos na gumawa ng kasalanan dahil tayo naman ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Nawa mga kapatid ay maunawaan ninyo itong mabuti dahil ito ay medyo tricky, no? Ito ay minsan ay nagiging dahilan para malinlang ang mga tao, para maiwan na lang sa kanilang isip na huwag nang gumawa ng mabuti, kundi manampalataya na lang sa pamamagitan ng pag-iisip na siya ay nananampalataya sa Panginoon. Okay, hindi po ganoon. Ang pananampalataya ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng pagsasabing ikaw ay nananampalataya, hindi po doon natatapos, at ipalagay na ikaw ay nananampalataya naman. Dahil ang pagpapatuloy ng pananampalataya ay ang pananatili sa pagiging malayo sa kasalanan. Kaya nga may katagading nagmumula sa bibig ng Panginoong Hesus na nagsasabi, pinatawad na iyong kasalanan at huwag nang magkasalang muli. Kung ang mga salita na iyon ay walang halaga para sa atin, lalabas na gusto pa rin, okay lang sa Panginoon na tayo magkasala sa kabila ng ating paghingi una ng kapatawaran. Ang tinalo ng pananampalataya natin sa Panginoon ay yung mga nagawa nating kasalanan. Bagamat sinabi sa Hebreo na pati yung ating future ay nasaklaw ng Panginoon, yun ay dahil ikaw ay nananatili sa kanyang biyaya. Ikaw ay nananatili sa paggawa ng matuwid ng katuwiran sa harap ng Diyos. Pero kung ikaw ay mananatili sa iyong kasalanan, ang ibig sabihin nito ay ganito. Hindi ka lumagay sa kalagayan na ikay mapatawad at baka talagang hindi ka pa totoong nananampalataya. Kasi kung ang tao ay nagsalita minsan ng nananampalataya, tumanggap pa, pero hindi niya pinilit baguhin ang kanyang buhay, ang pag-iral ng kanyang buhay ay parang, good morning Sister Elsa, ay walang kaibahan
simula nung siya'y tumanggap at hindi nagbabago. Yung kanyang pananaw sa buhay ay baluktot pa rin. Yung kanyang karakter ay hindi nag-improve. Dating nagmumura, pero hanggang ngayon yung mapalamura. Yung mga dating mapang-abuso, hanggang ngayon yung mapang-abuso. Yung mga dating masuwayin, hanggang ngayon ay masuwayin pa rin. At yung mga mahilig sa bisyo, at hanggang ngayon ay mabisyo pa rin. Yung kanyang pananampalatayang sinabi ay hindi naging valid, mga kapatid. Kasi yung kanyang pananampalataya ay kapos sa pagpapatotoo kung paano siyang tamang mananampalataya. Tingnan natin sa isang banda kung ano ba yung pananampalataya. Okay. Sabi ng Hebrew, ito daw yung pag-asa ng isang bagay mangyayari na inaasahan natin na mangyayari. At pag-asa sa mga bagay na hindi darating kahit na ito'y darating kahit hindi natin nakikita. No? Sa isang banda ay paliwanag na ito pero huwag nating akalain na hanggang ganun lang kababaw yung pananampalataya. Ang isa sa essence of faith o ng pagbibigay ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ay yung pagsunod sa Kanya. Ang isang taong nagsasabing siya'y nananampalataya sa Panginoong Hesus, kinakailangan na tupdin niya ang mga sinasabi ng Panginoon. Hindi po pwede na masabi mo ikay nananampalataya na hindi mo naman ginagawa yung sinabi ng iyong sinasampalatayanan. Ulit ko, ang nasasakop ng kapatawaran ng kasalanan sa pagitan ng biyaya ng Panginoon ay yung ginawa natin bago tayo mapatawad. Iyon, hindi tayo gumawa noon ng mabuti at hindi tayo gumagawa para tayo maligtas, kundi dahil tayo nanampalataya ng totoo. Tinakpan ng dugo ng Panginoong Hesus ang lahat nating nagawang kasalanan. Pero simula nung tayo'y tumanggap, hindi na umaasa ang Diyos sa atin na gumawa pa tayong muli ng kasalanan. Kaya nga niya sinabi na siya'y nagiging tagapagtanggol natin. Ito ay para sa mga bagay na hindi natin sinasadya na gawin. Kasalanan mga hindi sinasadya. Pero ang mga kasalanang umiiral noon pero hindi nagbago hanggang sa kasalukuyan at patuloy na ikaw ay doon pa rin umiinog o umiikot. Doon pa rin nabubuhay. Hindi nagkaroon sa umpisa pa lang ng pagliligtas dahil ikaw mismo ay hindi naging totoo sa iyong pananampalataya. Tandaan natin, hindi natin madadaya ang Panginoon. Kaya nga binanggit dito, si Abraham ay itinuring na matuwid sa di pagtutuli. Kasi hindi pa siya tuli noon. Ngayon, yung pagtutuli sa kanya, naging palatandaan na siya ay may pakikipagkasundo sa Panginoon. Kasunduan na siya ay patuloy na mananampalataya. At kasama na rin yung kasunduan na siya ay mananatiling matuwid sa mata ng Panginoon at hindi nababalik sa kalagayan ng hindi pagiging matuwid o ng pagiging makasalanan. Okay? Sa naging malinaw po ito. Hindi ito isang susi para masabing okay na sa pamagitan ng pananampalatayang ito ay sapat na para masabing ako'y ligtas na kahit ako hindi na gumagawa ng kabutihan. Good morning po, Sister Michelle. Kundi nagpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti
dahil tayo ay ligtas na. Sabi, mapalad ang taong pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanyang kasalanan. Mapalad ang tao kapag hindi na ibibilang ng Panginoon laban sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Mapalad kung hindi na ibibilang. Good morning, Janine, Pastor Janine. Kung hindi na ibibilang, paano nga kung hindi ka naman totoong nanampalataya dahil wala namang metanoia o change of mind na mabago ang iyong buhay, mabago ang iyong pananaw at ilagay na lang sa kalooban ng Diyos ang buhay mo, nasaan doon ang tunay na pagsisisi. Kaya hindi maigagawad ang tunay na pagpapatawad. Nababasa ng Diyos ang puso ng tao, kaya kahit ikay magsabing ikay nananampalataya, siya ang magbabase kung patatawarin ka o hindi. Bagamat sa harap ng tao, nasabi natin at nakita o narinig yung mga bagay na yung sinabi, hanggang sa pandinig lamang ang ating kayang magawa para maniwala. Hindi kagaya ng Diyos na kaya niyang suriin ang kabuuan ng tao kung ang isang tao ay totoong nanampalataya nga. Kaya nga, nandun yung kakayahan ng Diyos kung ikaw ay ibibilang o hindi. Hindi sinabing kapag kayo sumampalataya, ibinilang ka na. Kasi lumalabas na kahit bumalik ka sa dati mong kasalanan dahil ikaw ibinilang na, ligtas ka na nga at napatawad ka na at matuwid ka na sa mata niya. Kaya niya sinasabi yun dahil nakita niya na mabuti na ang iyong puso, matuwid na, at sa iyong pagsasabi na ikay nananampalataya, ikaw ay naging totoo sa iyong salita. Hindi natin kayang paikutin ang Panginoon. Kaya nga pagka tayo nagsishare ng Word of God, may mga taong tumatanggap para na lang tayo ay mapagbigyan. Pero makikita mo naman, kasunod ng iyong pag-alok kung paano sasamba, kung paano maglilingkod at kung paano magbabago ang buhay, hindi na sila doon nakahanda. Di ba? Pansin nyo, pag nagsishare tayo, may mga taong pauunlakan tayong makinig. Hindi lang sa pakikinig ng ating sinasabi, ng pagsishare natin, kundi sumasama pa sila hanggang sa huli na talagang tanggapin nila ang Panginoon, walang pagtutol. Pero ang ilan doon, hindi lahat dahil marami din ang tumatanggap ng totoo. Pero ilan doon, mga kapatid, ay para lang tayo mapagbigyan na masabing sila ay tumanggap at para tayo tumigil na dahil sila ay tumanggap na. Hindi po natin madadaya ang Diyos sa ganong kaparaanan Kasi simula pa lang na ikitatanggap, makikita na ng Diyos kung totoo ka o hindi. Kaya nga dahil sa biyaya niya, sa pagtanggap mo, sa pananampalataya mo, kahit napakamakasalanan mo, natabunan lahat yun ng biyaya ng Panginoon. Yun ang kanyang tinabunan. Yung usapan na natin at siya ng Panginoon, sa oras tayo humingi ng kasalanan, ng kapatawaran sa kasalanan, yun yung oras na tinakpan niyang lahat yung ating mga nagawa. Kahit gumagawa din tayo ng mabuti. Hindi yun ang naging dahilan. Good morning, Pastor Dindo. Pero, hindi umaabot sa kalagayan na makonsinti tayo ng salita na yun na dahil sa pananampalataya lamang tayo ay naligtas. Kaya nanatili tayo sa paggawa ng kasalanan. Hindi po ganon yun. Ang nais ng Diyos, dahil tinuring ka na niyang matuwid, simula no ikay tumanggap ng totoo sa Panginoon, naging matuwid tayo sa mata. Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, sa mata ng Panginoon, itinuring tayong matuwid. Siya naman ay umaasa sa atin na simula nung tayo'y pinatawad, ay hindi na tayo gagawa pa ng kasalanan para ipakita sa Diyos na talagang tayo tunay
na sumampalataya sa Kanya. Ay bagamat tayo nagkakasala, hindi yun ang reason na, o tingnan mo, nagkasala ako pero ligtas pa rin naman ako. Hindi, yun po ay para sa mga hindi sinasadyang kasalanan. No, ang pagpapatawad ng Panginoon, sabi pa nga niya, tayo siya'y tagapagtanggol eh. Ano, ah, sinabi niya yon sa 1 John 2 verse 1, tayo'y may tagapagtanggol. Ano ibig sabihin? Tagapagkonsinti ba? Hindi, tagapagtanggol sa Ama na mapatunayan na kahit tayo nagkasala dahil hindi naman natin sinasadya, handoroon yung bisa pa rin ng pagliligtas sa atin ng Panginoon. Hindi pangungonsinti ng Panginoon Hesus na, yan, sumampalataya sa akin yan. Kahit gumagawa yan ng immoral ngayon at patuloy na gumagawa ng masasama, tumanggap naman sa akin yan. Kaya okay yan, Ama, papasukin sa langit yan. Hindi po ganoon eh. Ang pagtatanggol ng Panginoon sa atin ay kung sakaling tayo magkasala na hindi naman natin talaga gusto. Pero alam natin na kahit nagkasala tayo, hindi naman natin babalikan. Hindi na natin muling gagawin. Hindi kagaya ng mga tao na talagang nananatili sa kanilang mga kalagayan. Kaya merong di makaalis sa kalagayan ng pagkakasala dahil sa passage na to. Sabi nila, kami naman ay pinatawad na. Mali po yun. Bagamat tayo humingi talaga ng tawad at patatawarin tayo. Pag tayo humingi ng tawad, yun ay dahil alam ng Diyos na karapat-dapat ka sa kapatawaran dahil tuluyan mo nang nilisan ang kalagayan ng pagiging masama. Pero kung nasa isip mo ay dayain ng Panginoon, nahingi ako ng tawad dahil siya naman ay mapagpatawad, pero patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan, walang kapatawarang mangyayari dahil umpisa pa lang alam na ng Diyos kung ano ang iyong gagawin, ang iyong manipulasyon, kung paano minamanipulate ang tao. Maraming ganyan mga kapatid, kaya sa ngayon, marami yung gumagawa ng kasalanan. Isang example, yung mga bagay na tungkol sa pagsasama, hindi inaakala nila na dahil naman sila pinatawad na, kahit sila manatili sa kalagayan nila na sila hindi naman kasal o hindi nagpapakasal o dahil may mga kahit may mga kanya-kanyang asawa ay nagsipagsama at bumuo ng isang panibagong pag-aasawa. Sa pag-aakala nilang sila'y pinatawad, doon sila nagkakamali. Mga kapatid, dahil walang umiral na pagpapatawad sa mga ganoong kalagayan dahil umpisa pa lang ay hindi na naging totoo ang kanilang mga ginawa. Kaya kung tayo nasa kalagayan ng pagkakasala, mas mabuti pang huwag na nating dayain ng Panginoon, kundi talikdan na nating mabuti ang lahat ng ating nagagawang kasalanan. Kagaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, pinatawad na tayo niya at huwag na tayong magkasala pang muli. Ay nawa mga kapatid ay natuto tayo sa salita ng Diyos. Inaasahan ko po na matuto tayong mabuti pa. Lagi tayong magbasa ng salita. Paalala po sa bawat isa at sa lahat, sa Sunday po ay Feast of Passover natin. Kaya pakikalat niyo po ang mensaheng ito. Sa linggo ay magdadala tayo ng ulam at kanin at pagsasalu-saluhan po natin ito dito. Kung ikaw ay kabilang sa isang buong pamilya, magdala ka. Ano man yan ay pagsasalu-saluhan natin. Ang gusto lamang ng Panginoon ay makita niya, hindi sa rangya ng ating dadali na pagkain, kundi makita niya na ang kanyang mga anak ay ginugunita ang mga bagay na gusto niyang ipaalam sa atin at salo-salong nagkakaisa sa hapag. Good morning, Pastor Rolando. Kaya sa linggo, huwag niyo kakalimutan, magdala po kayo ng ulam, ng kanin,
Okay? Huwag po kayo mahihiya. Kung ikaw ay mag-isa, magdala ka rin ng para sa iyo at i-share dito. Yun po yung essence ng pakikipag-isa. Huwag po nating i-manipulate ang Diyos, hindi kagaya ng tao na minamanipula ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi lang pero hindi naman nakikita sa gawa. Ganyan din po, umpisahan natin sa mga simpleng bagay pero matatwid na bagay at pagpapakita na talagang gumagawa tayo para sa Panginoon at nagpapakita tayo ng pagsunod sa Kanya. Mamayang gabi po, prayer meeting. Iyain po natin yung ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay na dumalo upang magpanalanginan. Isang hakbang ng pananampalataya po ito na hindi nagsasabing, oh, kayo na lang, ipanalangin nyo na lang ako. Hindi, ito isang malaking hakbang ng pananampalataya para maipakita muli sa Diyos na, Lord, I deserve your reward and blessing. Dahil narito ako sa iyong harapan, nagkukumahog sa paglapit. Ganun po. Okay? Maraming pong salamat sa inyo mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Tayo manalangin. Ama, purihin ka. Salamat sa iyong kabutihan. Ang inyong mga anak na tumuhay sa programang ito ay patnubayan ninyo. Gabayan, pagpalain, ingatan, at masunod ang iyong kalooban. At dalahin ko po, Panginoon, sa mga hindi pa nakakapakinig, dumating sila sa kalooban ninyo na makapakinig din at magbigay din ng panahon sa pagnidevotion. Hindi po sapat ang ginagawa ng tao na siya magpalagay sa kanyang sarili, kundi kailangang mapagsumikapan ang kaligtasang iyong ipinagkatiwala sa amin. Marami pong salamat. Purihin po kayo. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon.